Guys, tag 85 lang pala ang isang pack. Dalawa ang bibilhin natin. So, cookies and cream. So, ayan, cookies and cream at assorted lang ang meron dito, Diaries. Walang classic na sinasabi ni Diaries. Classic daw yung gusto kasi niya. So, lahat na lang siguro assorted ang bibilhin natin. Ilog dito. So, under construction ng isang tulay dito. Gagawan to ng tulay. Ayan. Ito ang kabila. May tubig, Brad. Tinaw kayo. So, ayan. May naglalaba pala doon, oh. Oh, diba? Yun, papag. 7-Eleven at bibitay ng pulburo ni Diaries. Tingnan natin kung magkano dito. Wow. Cheap. Tara di ay. Kira ga video ko, ma'am. Taga pala ito, buwan. Assorted. Pila gani sulod ani, ma'am? Pila na siya? Guys, tag 85 lang pala ang isang pack. Dalawa ang bibilhin natin. So, cookies and cream. So, ayan, cookies and cream at assorted lang ang meron dito, Diaries. Walang classic na sinasabi ni Diaries. Classic daw yung gusto kasi niya. So, lahat na lang siguro assorted ang bibilhin natin. Good morning, ma'am. Good morning, welcome. Good morning, kakain. Good morning, ma'am. Oh. Na guys, alis na tayo sa 7-Eleven at konti lang ang ating nakuhang video doon dahil bawal sa loob. So ayan, binili din natin ng 2 liters Royal at saka Coke. Ang sobra kasi 370 yung pinadala ni Damhana, itag 85 lang pala itong ano. So sabi ni Damhana, yung sobra ako na lang daw bahala dahil mag-get together din naman kami ngayon. So dalawa ang binili ko nitong pulburon. 2 pack. So lahat assorted na lang kasi wala yung gusto ni Diaries na classic at saka ano yung isa na. At least ito marami siyang pagpipilian na gusto niya. So yan, 2 pack ang binili natin. So kasi cookies and cream at saka assorted lang ang meron doon. So binili ko na lang is 2 pack na magkaiba. Assorted para iba-iba din yung ano flavor. So ayan. So, tingnan nyo kung anong nandito sa ating sasakyan. May dala tayong 3 galon. Sa ilalim, ayan yung ating sweet corn. Ayan. May dala din tayong sweet corn kasi bumili ako sa ano para ano daw namin, ihawin daw natin yung sweet corn ngayon. So may 3 galon yan, hiningi namin yan sa ano, dialysis center. Ito yung tubig na hinahalo sa kanila pag nag-dialysis sila. Yan o, hemodialysis. So kasi doon sa Mutya mga kalanog, mahirap yung tubig doon, palaging nawawala. So kailangan nila ni mama ng maraming container. So provincial life talaga. Tapos ayan ang ating isang basket na labahin at may isang basket pa dito sa likod. Ayan. Tapos mga damit namin dahil bukas pa kami babalik dito. May 2 una na malalaki. Dahil siyempre ang ating driver, anytime pag napagod yan, ayun, matutulog yan sa ano, kahit saan tayo, hinto lang tayo tapos idlip lang siya para mag-charge ba, recharge. So tingnan nyo ang kalangitan, sobrang makulimlim kaya natagalan tayo, naligo na lang ako kasi doon sana kami sa ilog maliligo. Yun ang aming ano talaga pinag-uusapan pero
mukhang hindi tayo matuloy sa ilog dahil sa ating napakapangit na panahon. At sabi ka ni Day Aris, umuulan na daw doon. Nagsend na sa akin ng video na umulan na, kaya hindi na tayo nagpatumpik-tumpik, naligo na rin tayo. So yun, coming na tayo sa Motya, sa aming lungsod. So paalis pa lang tayo dito sa Dipolog City. Nandito pa tayo sa Rotunda. So buti at hindi natin nalimutan ang Fulburo ni Day Aris. Muntik nang malimutan sa sobrang sunod-sunod na mga guys, mga lakad. Mula pa nung isang araw sa graduation ng second batch, tapos kahapon maaga din kaming pumunta sa dialysis center, 3 AM pa lang gising na tayo. Tapos natapos siya ng dialysis around 10 AM. So diretso na kami ng Sawang. So may invitation din sa kanyang kasamahan na kasamahan niya taga Sawang. So pumunta tayo dito, nakauwi kami nasa 4 PM na. So ayun, saka pa tayo nagkapahinga. Tapos kanina 4 AM na naman tayo nagising para makapaglaba, pero hindi naubos ang ating labahin. Kaya dinala na naman natin dito doon sa Mutya City. Hiram tayo ng washing ni Mama, mas madali kasi doon, kasi dito sa Dipolog wala kaming washing dito mga kalanog. Ayan, umulan na nga dito. Basa na ang daan. So dahan-dahan lang tayo kasi mahirap pag ganitong umulan. Madulas ang daan. Tapos mahirap ang visibility ng driver natin. Kasi nga itong ating kailangan pang mag swipe sa ating harapan sa salamin. So tigilin muna natin kasi nandito tayo sa gasoline station. Tag-20 ang Puro tagpiso. Tagpiso ang ating pera. Piso-piso ng gasolina ngayon mga kalanog. So kami hindi premium ang ginagamit namin, ito lang 64 yung regular lang. Sobrang dilim sa pupuntahan natin. Timing pa talaga na ngayong araw na to. Kasi supposed to be linggo tayo maliligo sa ilog. Yun nga lang, hindi pwede si Ming kasi yan halos whole day yan na sa simbahan si Ming. Pastura yan si Ming halos whole day yan na sa simbahan, kaya hindi yan pwede sa linggo. Kaya nag-move tayo ng Saturday. So niloloko ko nga sila, sabi ko hindi ako pwede ng linggo, pero hindi talaga pwede si Ming talaga. Kasi kami 1 hour lang ang simba ng mga Katoliko, di ba? So kahit gabi pwede tayong makapagsimba, or bukas ng 5 AM pwede ka nang magsimba. 5 hanggang 6:30 lang. Ayun. Tapos na. Sila Ming hapon na yan mauwi. So hindi pwede yan. Natumulan na nga. So kahit naman umulan, okay lang yan kasi kahit hindi tayo kasi dami nang nagdadasal ding uulan kasi sobrang init na din dito mga kalanog. Ilang araw na rin hindi nakaulan. Kaya thanks God pa rin at hindi mainit ang ating panahon. Ito kasi sa Dipolog umaabot na ng 44 degrees. Sobrang init. Sarado na natin itong ating bintana at tayo nababasa na. Ikaw boss, tiray mo diha. Hindi na isira. Ulan na. Ano na ngayon mga kalanog, alas
5 minutes na lang para 10 AM. So, malis na tayo. Naka-live si Ma'am Lynn sana, pero naiwan natin kasi kailangan na nating umalis. So, nakatambay lang ako doon. Hindi ako nagkapag-comment talaga. Kasi nga, nabisi na tayo kakahanda ng ating mga dadalhin papuntang bukid. So kami din naman kalimitan pag linggo or Sabado ng hapon uwi din kami ng Mutya kasi mahina din ang binta sa tindahan mga kalanog pag walang klase. Kaya tapos sobrang init sa tindahan kaya mas magandang doon tayo sa Mutya magtambay. Ayan, hindi ganun kainit. Lalo na pag gabi, malamig. Iba ang simoy ng hangin sa probinsya. Kung pwede nga lang sa probinsya na kami titira, kaya hindi lang talaga pwede. Nakakapagod pag palagi tayong nagbabiyahe. Kaya ating pasyente lang ating driver. Hindi pa ko ganun ka-master. So kami, kaya nga napilitan din kaming umutang nitong ating service. Kasi para din sa ating pasyente. Bawal sa kanya yung sobrang init. So, pag motor single kasi mga kalanog, direct yung sunlight sa kanya. Mataas ang kanyang blood pressure. Delikado din. Kahit papano may may atip tong ating sinasakyan kahit butas ng bulsa natin. Kahit butas ang bulsa. Ayan. Bag na ko muna niya, ma'am. Bag? Ano yung magibutang? Dire banga lang. Kuyawan po ko kayo manggudir. Imong gibitay? Naman day ko'y banana cake dire. Ako'y nagugutom na. Snacks muna ako ng banana cake. Kaya nga banana cake, brad. Banana cake pa ito ni Rakitirang Inday. Hindi ko pa naubos kasi pag kinabukasan, fiesta din naman pinuntahan natin. Kaya hindi na kain. So, baon na lang natin dito sa biyahe ngayon. Nagutom tayo. At least may tayo, maduduko tayo. O, diba? Hindi talaga tayo bang tawag nitong papayat. Talaga tayo papayat. Nagbaon-baon pa rin tayo. Salamat kay Rakitirang Inday. At binigyan tayo ng isang buong banana cake. Ayan, kasarap na kanyang banana cake. Malilimutan mo ang pangalan mo. Pagkakain ka ng banana cake. Ayan, snacks muna ako mga kalanog habang nasa biyahe. Yan natin mamaya ang ating update sa ating biyahe papuntang Mutya City. Ating banana cake mga kalanog. Baon-baon natin. Kasi nagutom ako kasi sobrang aga tayo naglaba. Tapos kumain lang tayo ng konti ng almusal. Naubos yung energy ko kakalaba. Marami kasi kaming labahin kahit dalawa lang kami kasi 3 or 4 na beses tayong nagpapalit ng damit sa sobrang init. Madali tayong pagpawisan. Delikado din naman pag matutuyuan tayo ng pawis. Diba? Kaya palit agad. So ayan, kain tayo mga kalanog. Yo, what's up mga kalanog? Balik tayo sa ating biyahe. Ayan, nandito na tayo sa Lingasad. At buti na lang, tumila na ang ulan. Ayan, wala ng ulan. Sana doon din sa Mutya City, walang ulan. Baka dito lang ang walang ulan. Ulan, gikan sa kalangitan. Ulan, bugnaog tinawang ulan. Tinawang ulan. Sarap magbiyahe pag ganito ang klima, ganito ang panahon. Sobrang lamig ng hangin. Ibang iba sa syudad.
Doon ano, parang napakaikli lang ng iyong ano, paghinga. Ano ba yan? Bakas na bakas pa rin ang ating ano dyan, boses na may sipon tayo. Pasensya na kayo. Oo. Sipon lang yan, vlogger tayo, di ba? Kaya go 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 pa rin. Ayan. Dito na tayo sa Palayan. May malaking palayan dito sa kabila, guys. Oh, Mutya. Yun, jeep galing Mutya yun, guys. Yun talaga mula pa noon yung mga service na galing sa Mutya at Pinyan. So kasi ang Pinyan at Mutya ay magkalapit lang. So meron naman sanang mga malalaking bus, kaso lang natigil din kasi nga tao ngayon, may mga motor at mga sasakyan na rin. Siguro lugi din sila. Kaya ilang buwan lang yun, natigil din ang ating bus. Meron na sanang bus na biyahe papuntang Mutya, natigil. Iwan ko kung umabot ba yun ng isang taon. Parang hindi ata. Tigil din sila. Kasi madali lang kasi umutang ng mga motorcycle at mga sasakyan ngayon. Madali lang ma-approve. Yun nga lang yung pagbayad ng mahirap. Sobrang hirap talaga. Buslot ang bulsa. No, butas-butas ang bulsa natin sa pagbayad. Di rin madali. Lalo na tula tayong stable income. Ayan. So ito ang pinaka nagustuhan ko dito. May ano sila dito, mga kambing na wala ngayon kasi tag-ulan, nagtatago pa siguro yung mga kambing dito sa ano, puno ng kahoy. Maganda pa ganyan kasi hindi ka na napapagod sa kakapastol. Ayun nga, nandun sila sa kanilang maliit na bahay. Hindi ka na nagpapastol kasi hinayaan lang silang naglakad-lakad tapos naka-ano lang, naka-fence lang. Ano bang tawag ng fence, oy? Bakod. Nakabakod lang. Buti pa asawa ko alam yung Tagalog. O, di ba? So, kasi kami guys, may kambing din kami, ilan lang ko. Pero mas time consuming siya kasi kailangan mo pa siyang ipastol. Kasi nakatali sa pisi, nakatali sa rope. So pag uulan, ayan, takbo ka na naman. At kailangan mo naman siyang ilipat sa kung saan hindi sila nababasa. Kasi alam nyo na, kandingon ang kanding. Kandingon ang kanding. Takot yan sa tubig yung mga kambing guys. Ayaw nila nang maulanan sila. Tapos yun, mas mas hassle ba? Pag ganon, maganda pag ganon kasi gagawan mo lang sila ng maliit na bahay. O yun, pag uulan sila na mismo ang lalapit sa kanilang bahay. So wala ka nang isipin. Kailangan lang talaga malaki ang lupain mo. Parang mga ano rin, mga baka at mga kabayo pag may maraking lupain, ganon din sila. So hindi na sila napapagod kakapastol sa kanilang mga hayop. Yun nga, kung may asyenda ka. E paano tayo? Wala nga tayong lupa ni Sangpat. Paano natin anuhin? Babakuran kung wala naman tayong lupa. O ano ko? Swete. Swete ba yun? Ayan, nandito na tayo. Malapit na tayo sa Pinyan mga kalanog. Ang bilis lang. Si Gabi, malapit na nga. Merong ano dito guys, oh. Mga rambutan na ano na, namumulaklak na yung mga rambutan nila, oh. Bago-bago pa lang yung pamumunga ng mga rambutan, may bulaklak na naman. Ito yung lupain dito, maganda, oh.
Sa tingin ko, isa lang ang may-ari nito. Sobrang lawak, tapos walang kabahay-bahay. Nakabako din kasi. Yan oh. Oh, sayang dito kasi marami itong mga rambutan dito sa gilid ng daan. Pag widening na naputol kasi pag widening. Nabutan sa widening. Kaya yan, konti na lang natira ng mga rambutan dito. Ayan, malapit na tayo sa lugar nila Idol Jumper Sniper. Ganda din yan, oh. Dito kasi sa probinsya, mas gusto ko pa yung mga native na bahay kaysa mga ganyan. Kasi pag mainit din kasi pag araw, sobrang init din kahit may mga punong kahoy sa palibot. Talagang ramdam mo yung init. Kaya kung mayaman ka, aircon ka na naman. O di ba? Di mo nagagamit yung nature, yung lamig ng natural na hangin. Ayan o, napuputol na mga rambutan. Sayang na sayang din. Pero siguro mamumunga pa yan. So malapit na tayo kina Catauros. Sina Catauros. Sabay na daw yun sila Axel. Sabihan ko kasi si Axel, sumama ka Axel. Kaya sabay daw silang dalawa. Motor ni Catauros yung gagamitin, si Axel ang magmamaniho. Kasi si Catauros hindi yan marunong magmaniho ng motor. Damke, ka na. Mag-practice ka ng magmaniho para makalakad ka ng mag-isa. Kailangan niya pa yung anak niya para magmaniho, para ihatid siya doon sa mutya. Ilang beses na yan nangyari sa amin pag may gathering kami. Or may mga, like nung nag-feeding kami. So, ayan. Welcome to Pinyan. So, ano ang Pinyan ngayon, guys? Tinatrabaho ang rotunda dito. Ayan, oh. Still on construction. Pinapaganda pa siguro to. Pinapalitan ng simento yung mga asfalto. Kaya dito tayo sa kaliwang bahagi dumaan. So, ayan. So, halata talagang Pinyan kasi may pinya. O, diba? Ayan. Pinya. Horot na dito yung green. Punong lang diha. Asay di tindahan nga. Wala na diha. Karinderya man. Itong unahan ka. Itong dakong tindahan ba sa unahan? Wala man. So, meron kayong balik ko. Itong Nilo ba? Nilo. Ito Noli. Nilo. Ayun, oh. Natrabaho na talagang daan dito mga kalanog. Kaya dito lang sa right side na daan ang ginagamit ngayon. So bigayan na lang ang mga driver dito. Bigayan ng pangunawa. Bigayan at Binigibig. Yun guys. Lagpas na tayo ng Pinyan at dire-diretso na tayo pa Mutya. Alright, baby. Alright, alright. Ang bango ng inihaw na tamban, ah. Tamban kayo dyan, tamban. Tamban mo dia, bay, tamban. Isda mo dia. Uy, basketball ring. Ayan, ano muna tayo, saglit muna tayo sa bahay nila ay Day Aris pala para ibigay natin itong kanyang pulburon kasi naglilihi yung batang yan. Sobrang bata pa, naglilihi. Makurot nga itong batang to. Grabe talaga maglihi, hindi talaga tinigilan si Damhana kung hindi magbigay. Kaya sabi din naman ni Damhana, okay Dam, kasi super supportive naman yung batang yan.
Grabe ang manager namin sa Mutyanon Vloggers, guys. Super supportive talaga yan sa amin, kaya love na love namin yan. Pero hindi siya makasama sa amin ngayon kasi ayaw niya maligo sa dagat. Ay, pero kung dagat naman. Pero hindi kami matutuloy siguro. Iwan ko lang kasi nawala din naman kasi yung ulan. Siguro pakuha na lang namin kay Aljen pag hindi talaga kami matuloy sa ilog. Ayan, nasa Lapu-Lapu na tayo. Lapu-Lapu, Pinyan. Lapu-Lapu, pula-pula. Pula-pula ang mata. Alright. Alright, baby. Alright. Yun o, pinsan ko. Si Joel Claros. Ang kapitan. Lapu-Lapu. May tindahan na pala dito. Bagong tindahan. So, at least ngayon mga kalanog madali lang kasing umuwi dito kasi syempre okay na ang daan, sementado na lahat. Unlike noon, ako abutin ka ng 1 oras, siguro 1 oras at kalahati kasi hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. Sobrang laki ng mga bato, floating ang mga malalaking bato. Kaya uso pa noon yung mga jeep at saka bus. Kasi siyempre, mahirap sumakay sa motorsingle. Tapos minsan may ano pa, mga putik pa. Kaya delikado din. Ayan, malapit na tayo sa ilog. Meron ding ilog dito mga kalanog. Ewan ko ba kung bakit tinatawag tong Suba Dipolog. Ipinya naman to. Yun na talaga ang nakagawian naming tawag dito sa ilog na dito. Suba Dipolog. Kahit hindi naman to dipolog. Ay nako. Kaya wag na nating i-question yun. Hindi natin alam kung sinong unang nagbinyag ng pangalan na to. Ayan o, kita ng tulay dito. Ilog dito. So under construction ng isang tulay dito. Gagawan to ng tulay. Ayan. Ito ang kabila. Na may tubig, Brad. Tinaw kayo. So ayan. May naglalaba pala doon, oh. Oh, di ba? Yun, papunta doon sa ibaba. Sobrang lalim ng tubig, oh, at linaw. Ayan, yun lang mga kalanog. Tuloy tayo sa ating biyahe, tuloy. Tuloy. So, naputol kasi ang old bridge dito. So, naalala ko mga kalanog, nandito na kami, nauwi na kami dito sa Mutya kasi nga doon naman ako nagtatrabaho sa Cebu. Doon ko nakilala itong aking asawa kasi taga Cebu siya. So, yung time na bumaha ng sobrang lakas yung old bridge dito na give up. Ayan yung ilog, oh. So doon nagmahal lahat ng mga bilihin kasi may labor na ang pagtawid ng mga bibilin. Tapos kami nung time na yon nagpatining kami ng mga baboy.
Yun, sumipa ang presyo kasi nga bawat sako daw may labor sa pagtawid papunta dito sa kabilang bahagi kasi nga naputol yung tulay. As in wash out talaga mga kalanog. Kaya ito, bagong tulay na ito. Yan o, kaya hindi pa to simento yan o. Pero ilang taon na rin siguro. Siguro mga 4 na siguro, 4 na taon. So ayan, na-try din naming maligo dyan sa unahan. May malalim din dyan na pwedeng liguan, maganda rin. Dito nga sana kami maliligo, yun nga lang, mas pabor kasi doon sa Galaxy River kung anong kulang, kung anong kailangan. Mas malapit lang sa mga bahay-bahay doon ng Kinarakitirang Inday or kay Konsihal Patrick Triple. So, mas pabor kasi doon. Kaya sabi nila doon na lang daw. So, dyan sa ibaba, dyan kami nakatry maligo noon. Malalim din dyan. Maraming maliligo dyan. Barangay Tuburan. Ayan o, tingnan nyo yung mga punong kahoy. Sobrang lamig dito. Malamig ang simoy ng hangin. So ayan na nga mga kalanog, malapit na tayo kina Iris. Puntahan natin ang ating manager. Manager Ares. Ayan, hatid na natin ang ating pulburon. Sana hindi magtago. ayaw ng manager na ma-vlog siya. Sitaw. Ayo. Na Inday. Nagluto ang kusinira. Tago ni Ron kay gi-vlog. Tingin-hatid ang pulburo ni Dayaris. Ayaw niyang magpakita sa video kasi. Uy, ano ba yung meron dito? Ay, araw ng Santo Tomas pala ngayon. Ayan. So, dyan yung lang kina Idol Jocelyn at Algin. Muna natin tong mga dala natin. Balik lang tayo. Taon si Aileen na po yung nabisi. Mag-feeding na punta? Di awa, wala nung kadala og baso. Len. Looya. Pinatabo na.